Let us all welcome our gorgeous Mentor Mon Ayala. Thank you so much, Miss Shane, for that very wonderful introduction. So if you guys can hear me loud and clear, pa-comment naman on our comment box, Turbo. Ayan. Para at least I know that I am audible. Thank you so much for that quick response, Turbo, Turbo, Turbo. So I am here today to share my humble beginnings here in Ascender International. So let me first share my screen para mas makilala niyo po ako. Ano ba yung naitulong sa akin ng Ascender International, especially when it comes to mindset? Ano ba yung nabago sa akin personally, di ba? So, just give me a moment. And my name is Mon Ayala. So, I am a licensed teacher by profession and a former seaman. So, paano po ba ako napapunta sa journey na to with Ascender International, and how did Ascender International change my perspective in life? So before that, let me share with you first my story. So before, 'di ba, when we were young, so ano ba kadalasan yung talagang ini-impart sa atin ng ating parents? Basically is to study well so that when you graduated, magkaroon ka ng magandang trabaho. And so I did study hard. So for 4 years po, nag-aral ako ng mabuti. So nakapasa din po ako sa licensure examination. And after a while, di ba, nakahanap po ako ng trabaho agad-agad. So, hindi po ako nahirapan. So, my first job is in preschool. This is a private school back in Quezon Province. So, shout out po sa mga probinsyana dito sa atin pong Zoom event. So, my first job as a teacher and my first and last job as a teacher din. Kasi po, maganda yung trabaho as a teacher. It's very noble. Napakaganda ng experience, especially when you are working with kids. You're going to learn something from them, di ba? Kids forgive easily and they are just happy all the time. And it's very challenging din kasi I finished bachelor in elementary education, pero yung trabaho ko, I am handling 2 years old to 4 years old children. So, yung pinag-aralan ko, kumbaga, hindi aligned doon sa age group. But then again, I'm still a teacher. And at that time, this was 2022, if I am not mistaken. So at that time, I'm only earning 7,000 pesos. And I believe that I know that I can do more and I can be more. And yung income kasi na yon na meron ako at that time for myself is feeling ko, hindi ko siya deserve. So, decide ako to pursue a career in public school. Nag-apply ako sa public school and luckily, nagkaroon ako ng item. But then again, when I go to my province, kung saan ako nagtapos ng pag-aaral ng high school and elementary, nakita ko yung mga teacher ko na nandun pa din sila sa same school kung saan ako nagtapos, di ba? Kung saan ako nag-graduate ng high school. And so I got scared with the future na naghihintay sa akin when I got into public school. So instead na i-grab ko yung item ko na makapasok na ako sa public school to be regular, so hindi ko po siya tinanggap. Because I know that I would like to be something else. I would like to be more in life. And so, pumunta po ako sa Manila. Naghanap po ako ng other privilege for me na kung saan pwede po akong makapagtrabaho at kumita ng malaki hanggang sa napapunta po ako sa seafaring industries, kakahanap ko po ng magandang trabaho. I never thought that I will be in this industry. It's just that gusto ko po talaga na kumita ng malaki. Gusto ko po na makapag-travel. Gusto ko po na magkaroon ng magandang buhay yung family ko. And working at school, never ko pong nakita na makakapag-travel ako. Never ko pong makita na magkakaroon ako ng sariling bahay. Never ko pong nakita na magkakaroon ako ng sasakyan. Isa lang ang nakita ko in that journey. Nakita ko na yes, I will have a regular job, but I will stay there for long hanggang tumanda na ako if makapasok ako sa public school. And so I'm very grateful na nagkaroon po tayo ng trabaho sa cruise ship. My job there is part of the entertainment department. Maganda po, masaya po ang trabaho na meron ako dyan. Because I was mingling with guests. I am doing parties, host. Yan po yung trabaho ko sa barko. I am earning good. I am traveling kasi it's part of my job. But you know what? Sa lahat ng mga OFW na makaka-relate here,
So malaki, maliit ang sahod, same po. Resibo po ang naipon natin. Simply because we are a provider in our family. I've made sure na nung mag-OFW po ako, sabi ko, um, every time na yung family ko mangangailangan, hindi na sila magdadalawang sabi pa because I am here. And so nangyari po yun. Actually, it's not a burden. It's actually a blessing on my part because I was able to help my family. Pero hindi ko po alam na nanineglect ko na pala yung sarili ko hanggang sa dumating po yung time na nagkaroon po ng pandemic. So, dyan na po tayo nawala ng trabaho. And so, I realized na despite na malaki pala yung sahod mo, pag merong mga unexpected phenomenon like that, wala ka pong magagawa. Okay? So, dahil sa nawalan ako ng trabaho, na-stop po ako dito sa Pilipinas. And kung ano-ano pa po yung ginawa ko, nagturo ako online. And I'm very grateful and happy that I was able to introduce with Mentor Joseph Lim. The first person na nag-introduce po sa akin ng Ascender International is my husband, Mentor Romel. So shout out to you. Thank you for bringing me in Ascender International. So siya po talaga yung nag-introduce sa akin ng Ascender International. When I saw him earning big sa ganito pong klase ng industry, that's the time na nag-decide din po ako to do this. I am very negative. I don't want to do all of this stuff, yung mga ganitong magsasalita. Kasi nahihiya po ako. Pero I'm very grateful na na-introduce po siya sa akin, napakilala din po sa akin si Mentor Joseph Lim. Because when I got in the industry, I've seen a lot of people, different backgrounds, different personality. Meron ako mga nakita na security guard na sobrang mas malalaki pa yung kinikita sa akin. So sabi ko, bakit hindi ko po siya gawin? Bakit hindi ko po siya i-try? And so because I listen and learn to the people na mga nauna sa akin, so I was able to upgrade some things for myself na never ko pong nagawa when I was working dati as a seafarer. So dito ko po naranasan na magkaroon ng mas maraming oras sa sarili. Kasi dati pwede naman, pero because nga I am a breadwinner of our family, nane-neglect ko na yung sarili ko to give more time for myself, to travel, and to enjoy life. Kasi ang focus ko is to provide and provide and provide. So I am very grateful as well kasi in Ascender International with this kind of business platform online, di ba, dati yung Android phone ko na hindi ko mapalitan, napalitan siya. I got a gift from Mentor Romel because of this platform. So he gifted me iPhone 13 Pro Max. So that was his anniversary gift to me. And when I started earning already in the business, I returned the favor and gifted him back. So if you can see on the screen, so binilihan po natin din siya ng isang phone. So that was iPhone 15 Pro Max 1 terabyte naman, just to give thanks for all the influence niya sa akin in the industry. So, aside from that, dito ko po naranasan sa Ascender International yung income na sa nakikitain ko for 1 month. So I have had quite a few check already in Ascender International. But the biggest yet is the 73,000 pesos that I just earned in 1 day. So, 'di ba, akalain mo I mean, isipin mo 'yun, sinong mag-aakala na nasa Pilipinas ka lang pwede mong kitain yung ganito. So, there is no job here in the Philippines that can give you this income. Maybe kung ano ka, may-ari ka ng, 'di ba, kung may mataas ka na rank or position in a company, probable that you can earn this in a month, but not in 1 day. So grateful here in Ascendra. So if we were able to get this much income in 1 day, what more in the few more days to come? So ayan. So, that will be the end of my story here in Ascendra. So, I know na there are more people na nagiging very successful sa Ascendra International. As I mentioned earlier, this is my humble beginning. So, I started with a little bit of stories to share with you, and I'm very happy to tell you guys na if you are going to take the risk and be brave today, definitely this income and yung pwedeng ibigay pa sa inyo ng Ascender International, mararanasan at mararanasan niyo yan. So I am just starting, and for sure we will see each other once again in other activities that we have here in Ascender International. Thank you for listening, and let me bring back the spotlight to our host, Miss Shane. Much, Miss Mon, napaka-inspiring po na kwento nyo.
Sure ako marami ditong nakarelate, especially mga employees, mga professionals na dahil sa ganitong industriya, mas nagkaroon ng resulta si Miss Mon, 'di ba? Iba't ibang lugar na puntahan, lifestyle na pinapangarap lang, mga gadgets, travels, and of course, yung freedom, time freedom, kasi yung talaga yung wala sa mga empleyado, tama? May mga mag-agree ba dito ng mga employees na pangarap na magkaroon naman sila ng oras para sa sarili nila? Katulad na nangyari kay Miss Mon. Sige, comment nga natin dyan yung pasasalamat, gratitude, kasi sobrang inspiring and di ka makakarinig ng ganong kwento sa labas unless you're part of this community here in Ascendra International. Sige, pasalamatan po natin si Miss Mon kasi first of all, gratitude po talaga. Yes, maraming nagko-comment, nakaka-inspire kasi for sure nakarelate kayo sa struggles ni Miss Mon and nakarelate kayo sa mga pangarap niyo na na-achieve ni Miss Mon. And for sure, 'di ba? Ikaw na rin yung next. Ma-achieve mo rin yan. Kaya thank you so much sa mga nag-cooperate. Thank you so much sa mga employees na andito right now. We are so excited na kung anong nangyari kay Miss Mon. 'Di ba? Mangyari din po sa inyo. Kaya thank you so much sa mga dito ngayon. Thank you so much. We're so excited. Yan. So, I don't know if you're hearing yung background po right now. Dito po kasi tayo ngayon sa office and meron na pong nag-purchase ng kanilang packages. So, grabe, nakaka-excite kasi every day, every minute, may mga purchases po dito sa office sa Ascendra International. Okay? So, thank you so much. And right now, eto naman po, may papakilala akong kasunod. Kasi I know you want more. Do you want more? Comment mo nga dyan, I want more. Kasi di lang tayo nagtatapos kay Miss Mon. Meron pa po ako ipapakilala na ito. Sobrang lupit. Kasi itong next ipapakilala ko po, hindi rin po ito basta-basta. De kalibre. Sobrang tagal na ng experience sa ganitong negosyo, sa ganitong opportunity. Ang dami na rin taong natulungan matransform ang buhay. He is an IT graduate. Sino po dito yung mga graduate na related sa IT, students, yan. Mag-comment ka dyan. Ako po. Kasi makaka-relate ka sa taong to. Kasi this person, graduate ng IT from Bicol. Sino yung mga taga Bicol dito? Mga Bicolano, shout out, shout out. Kasi this person is Bicolano din. And because of our opportunity dito sa community na to, he is one of the top 150 ng Ascendra International, meaning one of the top earners ng ating community. Naglabas na rin ng multiple cars, nakapunta na rin sa napakaraming bansa, marami na rin natulungang tao, and he is also one of the renowned or kilalang empire heads na ating community na ang dami na rin naparesultang employees, OFW students. Grabe, lupit din ito sa online. Kaya hindi ko na patatagalin pa, siya na yung magkwento ng kanyang istorya. Let us all welcome and give millions of virtual clap to Mentor Michael Bihado. Thank you so much sa ating napakagandang host. Currently, nasa Ascendra head office po tayo. Meron tayo on the spot, so binit-bit din ako sa office ngayon nakapag join within today. Narinig ako. Can you Yes, clearly hear me? Mentor, Okay, okay, naririnig naman. Ayan. Yan, so yes, meron pa akong on the spot na nag-join today, which is my guest din po today. At galing din po sa kabilang company po natin. Anyway, ladies and gentlemen, ayan. So I am seeing, marami ako nakikita, mga OFW sa ata to, oh. Mga naka-uniforma pa, oh. Si Ma'am Leonora Labos, so mukhang nagtatagtad ng bawang to. Si Tita Lina. Ito, Jared. Ay, okay, sige. So, ayun, si Tita Lina, sino pa ba? Nakikita ko, ayun, si Tita Leonora, shoutout po sa inyo lahat, ha. Mga OFW natin, si Ma'am Satra, si Ate Teresita, ayan, so, hindi ko po yung may isa-isa, ha. So, alam ko nandyan kayo. Si Ma'am Clarice, ayan, si Coach Liza, Elda, nakikita ko po kayong lahat. Si Kuya Erwin, nandun sa labas, mukhang malamig, meron siyang kap. Yan, so good evening ladies and gentlemen, good evening Ascenders, and good evening sa inyong lahat ng partners po natin, no? Pakilala po muna ako, pero syempre share tayo ng slides natin. Pakilala po ako, sa lahat po ng mga partners po natin, Ascenders. My name is Michael Jobit Biado, Information Technology graduate po ako sa Bicol University Pulangi Campus. Kaya
Sa lahat po ng mga nakikinig ngayon ng mga probinsyano, taga Bicol po ako, Albay. So kung alam niyo po Albay, no? Yung binubugahan po palagi po tayo. So motivation why I started sa industry po ng multi-level marketing. Actually, short kwento lang, no? Mabilis lang to. I was involved last 2012. Right after my graduation, naging mindset ko po kasi napakasimple. Medyo bata pa lang tayo, madiskarte na po tayo. Alam niyo yun, yung mga nagtitinda ng ice candy, halo-halo, mga ganyan para lang meron kang maambag sa family mo. At kung ano-anong mga ginagawa mo sa buhay. Basta lahat nagbebenta. Up until one day, I met a person, namely Joseph Lim, sa isang college symposium. Na-inspire po ako sa talk niya, pero hindi pa po ako ng networker. Hindi pa po ako member at hindi rin po ako aware na si CSO, si Sir Joseph Lim, is a professional network marketer. Na-inspire na ako sa kanya. And I told myself, sabi ko sa sarili ko, gusto kong maging katulad itong tao na to. And that time, I think siguro mga 20 plus something pa lang si Sir Joseph Lim. I think around 26 or 27 years old pa lang siya ng mga panahon na yon. Ang sabi niya, he was already making 1.5 million to 2 million pesos per month. That was 2009 or 2010 if I could remember. Matagal na, no? Matagal na, no? Pero nagsi 7 figures na. So, ang sabi ko sa sarili ko, paano ko ma-achieve yung ganitong klaseng tao at yung level ng mentality niya? Kasi, whenever we say pagyaman, ang unang papasok sa isip natin, mapera. Pero ang pagyaman pala magsisimula sa tamang karakter at tamang mentality at tamang sipag. Kasi without these elements, hindi po tayo yaman. At kahit anong gawin po natin, lalong-lalo na sa mga OFWs ngayon, alam kong masipag ka. Tama mali? O sa mga part-timers po natin na nakikinig ngayon, alam mo sa sarili mong masipag ka. Kaya nga po sa mga nakakilala po sa akin sa social media, Pumutok, Wi-Fi Boss, Paldoner ngayon, yung branding ko, Michael Biado sa Facebook. Marami po ako doon mga value na binibigay na sinishare ng mga OFW. Simply because naiintindi nila yung sentimento. No? With all these things na nangyayari sa atin sa Pilipinas, talamak na korupsyon and so on, dapat wais ka na alam mo sa sarili mo that the only person that can save you is ikaw. No, so graduate tayo IT. Right after graduation, sabi ko sa sarili ko, hindi pwede nag-graduate lang tayo. So sabi ko sa sarili ko, paano tayo magkakaroon ng transformation? Na from ito, tingnan nyo tingnan yung itsura, nakita niyo yung itsura ko. Yan po ang itsura ng taong gutom. Ang bayat, no? So ito naman po yung itsura ng taong kahit papaano, nakakaraos na rin. So nakakain na rin, nabubusog na rin. And luckily enough, like what I told you, na meron ako na-meet na isang tao, pangalan Joseph Lim, na nagbago ng buhay ko 360 degrees. So without this person, hindi ko alam kung anong mangyayari sa buhay ko. Kaya sobrang thankful ako dito sa direct mentor ko, which is Sir Joseph Lim, na CSO po natin, Chief Strategy Officer po natin, na totally ginaguide po tayo, not only about financial management, but also business management at kung paano tayo maging tamang tao for this business opportunity na ginagawa po natin wholeheartedly. So, ayan, makita ninyo, first time ko ma-encounter si Sir Joseph Lim, 2012, sa Pulangi, Albay, nung nagkaroon kami ng group gathering sa former community or sa former company po natin. So, nung una ko nakilala tong tao na to, sabi ko sa sarili ko, hindi ko na to papakawalan at gusto ko to maging mentor habang buhay. Kasi believe me, ladies and gentlemen, mahirap kapag susuluhin mo ang buhay. Kaya sobrang swerte po natin kapag merong tao na nag-guide po sa atin para ma-correct po yung mindset natin, para maturuan tayo ng skills, maturuan po tayo ng sales, at umahon po tayo sa buhay natin. And sa totoo lang po, no, kakasimula pa lang po naman natin sa Ascendra. And we're just 5 months on our pre-launch. Kahit papaano po masasabi ko na may magandang resulta na rin. So tumeke na rin po tayo, consistent naman po tayo na hindi bumababa po ng 6 digits ang kinikita po natin monthly, no? And pa third car na rin po tayo. And actually hindi po siya sa sasakyan eh. It's not about the cars, ladies and gentlemen, believe me. Bonus po 'yan. Pero sobrang sarap po sa pakiramdam magkaroon ng first car, second car, third car, sobrang sarap po sa feeling. Pero alam niyo yung pinaka-best na part po maliban po sa sasakyan is yung bagong ikaw. Kasi dati nagko-commute lang din naman. Kasi dati nakikisakay lang din naman. Kasi dati
ordinary bus, okay na. Nung dati nung nasa Bicol kami nakatira, no, ako, nasa Bicol ako dati nakatira. Apartment lang, masaya na, okay na. Pero ngayon, kahit po paano, nakakondo na rin po tayo. At nakatira po tayo sa mga pinaka-prestigious cities in Metro Manila, Pasig City, Capitol Commons pa po tayo nakatira. Apat lang po ang condominium doon. Nakatira po ako sa Maven Capitol Commons. Isa na po yun sa pinakamura sa Capitol Commons. Kasi the rest, 6 digits po ang monthly po doon. Yung sa amin medyo afford pa naman. Lampas po siya ng 40 plus monthly. So imagine if hindi mo kaya or ma-afford yung gano'n, paano na kaya? Tama ba? So iba-iba po ang motivation po natin sa buhay. Ako po gusto ko talaga yumaman. Gusto ko gumanda buhay ko for the very main reason na, tawag dito, cash, tama, MD, yan. So assist lang po natin, kaway ka naman Jared yan. So sa bagong business partner po natin, yan. So, ako gusto ko pong umasenso din, gusto ko din yumaman katulad po ninyo karamihan. Kaya nga sumali. At sa mga hindi pa naman po nakakapag-decide na sumali, gusto kong maintindihan po ninyo na itong kasabihan na to, no? Ang kagutuman po kasi kapag ikain mo, mawawala yan. Ang pagod, ipahinga mo, mawawala yan. Ang puyat itulog mo, mamaya wala na po yan. Pero ang kahirapan po, ikain mo, itulog mo, ipahinga mo, kapag mahirap ka pa rin. Kaya kailangan yan solusyonan ng kayamanan. Nakuha ninyo? So hindi lang po yan sa cheque. And recently, bumiyaya ako sa Bukidnon. This was August. Actually, may mga international travel ako, hindi ko po nakasabay dito. So, kumbaga, ito po, tawag dito, ang resulta ng startup company po natin sa Ascendra. O yung iba dyan, sasabihin, wow, ang yummy naman ni mentor. Huwag niyo po titingnan yung picture ko, pero maniwala man po kayo sa akin sa hindi. Once you start making good amount of money, invest in yourself, invest in your skin, invest in your beauty, invest on your body, eat high protein foods, at magagawa mo lang po yan ang magagandang diet na po yan kapag gumaganda rin po ang kita mo. So, bakit ko po ito sa inyo pinapakita? Traveling is isa po yan sa pinaka-best investments na pwede nyo pong magkaroon. So sa Ascendra, recently nagkaroon po tayo ng travels. 2 beses po pupunta ng China. Yung una sa Beijing, yung pangalawa sa Shanghai. Imagine, mabibigyan ka na ng lifestyle incentive for free, kumita ka pa. No, ito personal travel ko po ito, no, regalo ko po to sa sarili ko. And sa totoo lang, it's not just about the travels, ladies and gentlemen. And maliban po sa Bukidnon nung August, before matapos yung August, hello, narinig pa ako. Before matapos yung August, galing din po ako ng Malaysia at Singapore. And then last week lang po, wait lang, asan na yan? Last week lang po, galing lang po kami ng Taiwan. So ang purpose is to expand the business, tulungan yung mga OFW business partners po natin, maging financially free po kayong lahat. That's the essence, that's the goal. Kaya sa mga nandito po ngayon ng mga OFW at sa mga nakikinig po ngayon, question na gusto ko marinig po ninyo, hanggang kailan kayo magsisettle for less? Deserve mo rin pong gumanda yung buhay ninyo. Tama ba ako? Agree? Agree? Tama ba? Sir Erwin Beyer, no? Tama? 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 Deserve ninyo. Si Ma'am Jeannie Artan, tama? Deserve natin, tama? Tama ba ko, Sir Julito Basco? Tama? Agree? Ma'am Kechi Grizola, tama? Kaya kayo nag-join. Tama ba, Tita Leonora? Si Tita Leonora nagluluto pa rin. Di ba? Di ba? Tama ba ko, Ma'am Lucia? Tama? Nakalagay po, Dream Fighter. Oh. Huwag mo labanan yung Dream Fighter. Di ba? Huwag tayo laban eh. Laban lang. Huwag puro laban, no? Parang sarap naman sa buhay, no? Ito si Ate Marilyn Malatin ngayon, no? Nag-UUP ng mga damit, no? Sigurado ako nasa ibang bansa din to. Alam nyo, deserve po natin gumanda yung buhay natin. Sabi nga, abundance is our natural birthright. Pero sa sobrang dami po ng nangyayari po sa atin from our programming years, the trauma, the insults, the rejections, yung mga masakit na narinig natin sa mga hindi natin kakilala. Minsan yung nag-hold back sa atin. Ngayon itong tanong ko sa inyo, what holds you back para hindi niyo ito? What holds you back para sabihin mo na hindi mo deserve yung magandang buhay? Tandaan niyo, ilang araw na lang 2026 na. Ilang araw na lang Pasko na. Hanggang kailan mo po gustong magpasko away from your family? Hanggang kailan niyo po gustong magpasko na hindi niyo po kasama yung mga anak po ninyo?
Ilang birthdays mo na hindi mo kasama family mo? Ilang Pasko na ang laging tagtuyot? Kasi dalawa lang naman yan eh. Jingle Bell Rocks or Silent Night. And I hope this 2025 onwards, 2026, before this year ends, ito na sana yung breakthrough na hinahanap ninyo. Pero, wag lang po sana tayo wishful thinking. Sabayan po natin ang tamang hataw, sabayan po natin ang tamang sistema, maghakot lang po tayo, ang ganda po ng sistema ng Ascendra. Kompletos Ricardos. Ang founders po natin, sobrang lalaki po ng puso nila. Kaya ako sobrang pasalamat ako from Ma'am Ces, Sir Miko, Sir Jurgen, and Sir Joseph Lim, sobrang grabe. Napaka-humble down, sobrang napaka-down to earth ang mga tao na to. That's why super thankful with Ascendra at sa management din po. And of course, sa ating mga staff sa bubuo na lahat, sobrang thank you po sa inyong lahat. Humayo po tayo at magpakayaman. At looking forward po ako na makita ko po kayong lahat. Never hesitate, follow niyo po ako sa Facebook kasi may mga insights din po ako na pwede niyo makuha, skills, motivation, inspiration, everything under the sun. So yun lamang po. Back to you sa napakaganda po nating host at magpayaman po tayong lahat. Thank you so much, Mentor Michael Bihado, sa napakagandang sharing. And imagine niyo guys, kahit nasa office po yan, di patitinag. Nang-i-inspire pa rin ng napakaraming tao ngayon na andito sa ating event. Thank you so much, Mentor Michael. Jobet Bihado, i-comment nyo naman dyan yung pasasalamat natin sa ating napakagaling na mentor, napaka-inspiring. Kaya naman pala na binibless ng napakaraming blessings kasi ganun kagaling, ganun ka-dedicated sa ating opportunity, sa ating community dito sa Ascendra International. Thank you so much, mentor, sa pag-inspire sa mga results na ibahagi mo. And yun, grabe, kung malupit yung ating first sharer, kung sobrang galing ang ating second sharer, stay tuned. At tutok kayo dyan kasi meron pa pong last and ang ating napakagaling din na mentor yung mapapakinggan nyo. Hindi pa po tayo tapos. Makinig kayo ng mabuti kasi yung next ay ipapakilala ko po, hindi po ito basta-basta. Dekalibre po yung experience sa ating opportunity. Sobrang tagal na rin po sa industriya, kaya ang dami na rin pong natutulungan. Iba't ibang background, empleyado, OFW, estudyante, mostly OFWs, and even ako po, isa po sa minimentoran niya. Sobrang laki rin po na itulong nitong taong to. Hindi ko na patatagalin pa kasi this person is, grabe, sobrang dami na ring achievements, daming cars, travels, iba't ibang bansa, sobrang dami. I-college undergrad lang din before, pero right now, he is one of the inspiration ng napakaraming tao dito sa Ascendra International, and top one din po ng ating company dito sa community, and siya po mismo yung may hawak ng pinakamalaking check release dito sa company for the past 5 months, which is 1.6 million pesos. Grabe, sobrang exciting. Pakinggan nyo tong taong to kasi this person is sobrang inspiring. Di ko na patatagalin pa. Siya na yung magkuwento kung anong nangyari sa kanya dito sa ating community. Let us all welcome and give millions of virtual clap to our mentor, the online king, Mentor Don Bade. Morning, good afternoon, good evening. Kung nasan man po kayong lupalop ng mundo ngayon. Ayan, malinaw ba ako? Yun, malinaw. But anyway, thank you so much sa ating host, kay Miss Shane. Parang grabe, kahit hindi na yata ako siguro mag-share, kay Shane pa lang, solved na kayo eh. No? Ang galing mag-intro ni Shane. Kahit hindi na magsalita yung next speaker na napakilala niya na ng maayos. So, ano pa bang ginagawa ko rito? Okay na yan. But anyway, thank you for that wonderful intro, Shane. And of course, syempre, ang ganda din ng mga insight ni Doki, ni Mr. Michael Bihado, ni Doc. Kasi nasa siya ngayon, no? Nasa head office. And of course, yung first sharer natin, nakakatuwa din yung kanyang story. Again, once again, good morning, good afternoon, and good evening po sa lahat ng Ascenders and future Ascenders all over the world. Yan. I think malinaw naman yung voice ko, no? Ayun, siguro magiging direct to the point na ako. Ilang buwan na tayo. Nasa 5 months tayo. And 5 months and still, we are still in the pre-pioneering. So, gusto ko lang po malaman, yung viewers natin right now,
Ano yung karamihang member? Lahat po na nakikinig po ba dito, member or may first timer? Kung ikaw ay first timer ka, ibig sabihin hindi ka pa po member. Okay? Kung hindi ka pa member, pwede bang ilagay mo dyan? Tawag dito. Ilagay mo dyan, siguro number, kung hindi ka pa member ha, i-comment mo po dyan is future ascenders, tapos yung bansa mo. Yan. Kung hindi ka pa member, yan, para at least malaman ko kung sino yung first timer na nandito. Lagay mo po future ascender or future member. Yan. Para at least maganda magkaalaman tayo. Sige, hintayin natin yung magko-comment kung meron bang first timer na nandito. Siguro kung may first timer man, ayun, meron si Janet, future member. O yun, meron din pala, may mga first timer din tayo dito. Hello po sa inyo and welcome po sa ating community. And of course, kung ikaw ay member ka na, official enrolled ka na sa Ascendra, please comment down below, proud ascender. Yan. Tapos kung anong country o kung nasang kang lugar ngayon. Yan, proud ascender. Yan, ang dami pala nating first timer, no? Ang dami pala. But ayun, sige, ang dami, no? Marami mga OFW. Dami pa rin talaga mga kababayan natin and marami rin dito sa Philippines. Yan. So again, we are now live, guys. This is everyday po itong ginagawa ng ating company. And again, thank you po sa oras na pagbibigay nyo po ngayon sa sarili ninyo kasi hindi nyo po pinagbigyan. Yung taong nag-send ng link, pinagbigyan mo po yung sarili mo para makita mo kung gaano kaganda yung opportunity na naghihintay ngayon sa'yo. Kasi sabi ko po kanina, more than 5 months pa lang po tayo. And yes, you heard it right. Kung ikaw yung tipong tao na ilang beses ka nang nakarinig ng ganitong negosyo networking. At kung ikaw kagaya mo din kami at kagaya mo ko, na nang nakakita ka ng ganitong kumpanya or ganitong negosyo before in network marketing, nasabi mo rin ba sa sarili mo na sana nauna ako? Sana naging pioneer ako? Sana ako yung nauna? May mga ganyan bang idea yung iba sa inyo? Kasi hindi naman po lingid sa kaalaman ng bawat isa. Sa lahat ng industriya, lalo na sa industry ng network marketing o sa kahit anong negosyo, napakalaki ng advantage ng nauuna. And yes, we are still in the pre-pioneering era. Pioneering po. Pre-pioneer. Part po tayo ng pre-pioneer ng susunod na pinakamalaking kumpanya na makikreate dito sa Pilipinas. Yan. So, hindi ko na masyadong i-elaborate pa kasi nag-share na si Do kanina all about Joseph Lim and most of you for sure kilala nyo si Ab Joseph. Ako po, again, nung nag-start po yung Ascendra, hindi na po bago ako sa ganitong industry. Doon sa previous company ko, kasama ko si Ab Joseph, pati yung CEO natin, si Sir Jerjen. Nung sinabi nila magtatayo sila ng kumpanya, wala pa akong alam na produkto, hindi ko pa alam yung marketing plan, sumama agad ako. Simply because, kilala ko yung mga may-ari. Hindi lang po buhay ang tinaya nila, yung kredibilidad nila, yung ilang dekada na pag-build ng reputation at credibility, integrity nila sa industriya, yun yung tinaya nila. So, kung ako iisipin ko, matatakot ako kasi currently, nung nasa previous company pa ako, nung time na yon, top earner pa po ako. Kumikita pa po ako ng maayos. So, ang laki po ng i-risk ko. Tama ba? But then again, sabi ko, kung malaki yung i-risk ko, how much more si Ab Joseph? How much more si Sir George? Mas malaki yung risk nila. And kilala ko po sila na hindi po sila, lalo na sila Sir George Ab Joseph, kasi silang kilala ko po talaga,
And si Sir Miko din, and si Sir Miko, kilala ko po kasi kasama ko rin siya sa previous, si Ma'am Ses, partner ni Sir George. Recently ko lang po nakasama. Pero nakilala ko po yung, lalo na yung dalawang bago yung may-ari, Sir Miko and si Ma'am Ses, na kahit bago pa lang, sobrang naging magaang yung loob namin sa kanya. And in short, kilala ko po yung mga may-ari. Hindi po sila magtatayo ng kumpanya kung alam lang nila na itatayo lang nila ito para walang mangyari. And more on ang iniisip nila kapakanan ng karamihan. Kaya in short, tumalon po ako. So, nung tumalon ako, masasabi ko po na yun na po yung isa sa pinakatamang desisyon na ginawa ko sa buhay ko. So, eto siguro mag-share ako ng slide. Ayan. So, ako po, bago ko mapasok sa industry na to, siguro hindi naman importante ako, yung importante kayo. I'm a college undergrad nursing po ako. I'm a nursing student, pangarap ko po mag-nurse. But then again, napasok po ako sa industriya na to, dinala ko ng airpat ko. So, masasabi ko po, minahal ko yung industry, dito po na bago yung buhay ko. So, fast forward, Ascendra International is my second company. Ito po yung kumpanyang tinayo ni Ab Joseph. Nakakatuwa po kasi in my first month dito sa Ascendra, ito po yung naging cheque natin. So, magkano po? It's amounting of 588,000 pesos in my first month. So, masarap po sa feeling. Bakit? Kasi pre-pioneer. But then again, ang ganda po ng kumpanya. Napakaganda ng complan. Nagtutulungan. Ang nakakatuwa po rito, bukod sa ako po ay kumita ng ganyang kabilis in a span of 1 month, marami po sa mga taong nagtiwala po sa atin, ay kumita rin po ng malaki. Ito po, syempre, unahin ko na po yung wife ko. So, this is our first month in Ascendra. Ito yung wife ko, ang kinita niya nasa 207,000, sa akin 588. And yung mga sumama po sa atin sa Ascendra, good news po, total accumulation namin in our first check, in our first month in Ascendra, pumalo po kami ng nasa 3 million pesos worth of check and cashment. Just imagine, isang buwan, 1-month-old na company, may ganito agad na result. And take note, community ko pa lang po ito. Sa group ko pa lang po ito. Hindi pa kasama yung ibang group na malalaki rin po yung chineke. So fast forward, 3 million. Second check ko po, pumalo naman po tayo ng 1.6. Sabi nga ni Shane kanina, yes, hanggang ngayon po, hawak po natin ng may pinakamalaking check. So sana may tumalo na. Yun po yung inaabangan namin. Siyempre, pag may mas lumaki rito, maganda po yan. Mas gusto po namin yan. Mas gusto ko yan. Diba? Kasi syempre, resulta ng isa, resulta po nating lahat. Diba? So, this is just a proof na napaka-stable po ng company. Kahit bago pa lang, nakakapag-payout agad. At the same time, ang ganda po ng kitaan. So, bukod po sa akin, yung wife ko naman, sabay po kami, same day, yung wife ko naman bumili ng kanyang brand new car na BYD. Na electric car. So just imagine, ito po, nangyari po siya sa loob ng 3 buwan. Uulitin ko po. Yung first check namin, yung 3 million, at ito pong cheque ko, at yung kotse ng wife ko, na-achieve po namin siya in just 3 months' time. So, why I'm telling you this? Simply because, pre-pioneering yung kumpanya, ang ganda ng company natin, perfect yung combination ng mga may-ari. Napakaganda ho ng complan. Perfect yung timing. Wala ka ng ibang gagawin. Sasabayan mo na lang. Okay? So, ito po. Yan yung sa amin. And of course, ito po recently. Recently lang. Nagkaroon po tayo ng travel. So, tayo po ay wala pang 5 months. Nung umalis tayo, pumunta tayo ng China. Okay, wala pa tong 1 buwan. Kung di ako nagkakamali, wala pang 1 buwan po to. Recently lang po ito.
Nagpunta po tayo ng Beijing, China. So, ang dami po natin dyan. Kasama natin si CSO at yung karamihan po sa team natin. Yan. So, ang dami po namin dyan. Yan, punta kami ng Beijing. And after a month, pumunta naman tayo ng Shanghai. Ito naman, all expense paid trip ni Ascendra. Saan ka makakita ng kumpanya na 5 months pa lang, nagpapa-free travel na? Tama kasi yung iba nga di ba? May mga testimony nga, ang tagal na daw nila sa kumpanya nila. Di ba? Ang tagal na nila nagtatrabaho, pero never sila nakapag-travel. Meron nga po akong kasama rito 8 years siya sa previous company niya. Kumikita siya kahit papano, pero never siyang nakapag-travel. First time niya nakapag-travel. Diba? So nakakatuwa po. Yan po kami, ang dami-dami namin. Nagpunta kami ng Disneyland, bumalik kami sa pagkabata. Siyempre, napunta kami. Ito yung city ng Shanghai. Ito po yung mga kasama ko doon. Ito po yung nasa right side ko. Ito yung may mga nakataas ang kamay. Ayan, ito po galing po to sa iba't ibang kumpanya. Ayoko nang banggitin yung pangalan. Pero galing po to sa iba't ibang kumpanya. Mga nagiging top po ito sa ibang company. Ayan si Sir Manny. Okay, yung isa naman si Sir Nestor. Ito naman si Miss Riza at si Marlene. Ito po mga top earner po ito sa iba't ibang kumpanya. Pero ang good news po, nagtiwala po sa atin at ngayon po kasama na rin natin na pumapaldo sa Ascendra. Diba? So ibig sabihin, hindi lang po yung kasama natin sa previous. Siyempre, ito kasama ko to sa previous company namin. Ayan, so ito, matagal ko na po itong kasama and ngayon pumapaldo rin. So ang maganda po rito, of course, is hindi lang po yung mga nasa previous company yung kumikita. Even ibang kumpanya, pag sumabay sa Ascendra, wala kang choice. Papaldo ka din dito sa Ascendra. Yan. So ang dami po namin dyan. Actually, may vlog na yan. Siguro panoorin nyo na lang sa fanpage ng Ascendra, sa mga pictures namin. Kita nyo naman sa picture kung gaano kami kasaya. Sobrang lamig, sobrang saya. Kasi libre lahat. Kahit piso, wala po kaming nilabas. Legit po, literal. Libre lahat. Alam mo yon? Even, wala talaga kaming nilabas. Yung pang shopping mo lang, syempre. Kung gusto mo mag-shopping, maglalabas ka. Pero kung wala kang trip mag-shopping, lahat po yan libre. Pagkain, laging eat all you can, sobrang enjoy po. So nakakatuwa po kasi dito, kahit iba't ibang kumpanya, dito po para kaming isang pamilya. At nakabanding po namin dito mismo yung mga may-ari, yung founders, na hindi ka mai-intimidate, napaka-komportable po nilang kasama kasi nga alam mo yun, nafe-feel namin na as one, na hindi, walang VIP. Imagine mo, sila yung may-ari, pero sila yung umupo. Makikita nyo na ganon sila ka-humble. So, sa simpleng ganyang, sa simpleng ganyang gestures, makikita mo na napaka down-to-earth na mga founders natin. Diba? So, ayan, nagpunta tayo ng Disneyland. So, ako po, pang ilang Disneyland ko na po ito. I think, pang siyam ko na ata to. Kung di ko nagkakamali, 10 kasi I've been to Hong Kong Disneyland, I've been to Paris Disneyland. Sa Hong Kong, nasa 6 na beses na tayo punta or pinaayos, nakapunta na rin tayo Disneyland, and ito to po, Disneyland Shanghai. So, ang dami po rito bumalik sa pagkabata. So, in short, 5 months po tayo, and magiging direct to the point na po ako. Ano po ba ang problema ng mga Pilipino? Karamihan ng problema ng Pilipino. Ano po ba? The common problem of the Philippines. Ano po? The common problem of the Philippines, simple lang. Ano po? Sige, comment nyo po dyan. Pera, inflation, money. Yan. Pera. Grabe, no? Wala bang love life? Wala bang kahirapan? Walang pera? Grabe naman kayo. Grabe nyo namang apihin ng Pilipinas. Pero sige, magiging direct to the point na po ako. Yan. Some of you sinasabi, korupsyon. Ang sagot po, simple lang. Kahirapan. That's the main problem of our country right now, mga mahal kong kababayan. Tayo po ay up until now, nasa third. Ako po, sa dami po ng bansang napuntahan po natin, hindi naman po sobrang dami. Almost nasa 26 country na po yung napuntahan ko so far. And sa ikot ko po sa Asia,
wag na lang pumunta tayo ng Middle East or Europe. Doon na lang sa Asia. Sa ikot-ikot ko po sa Asia, nakakalungkot pong isipin kasi sa dami po nang napuntahan natin na bansa. Alam nyo po, sa Asia, napag-iwanan po talaga tayo. I've been to Thailand, sobrang progressive na ng Thailand. I've been to Vietnam, angat na sa atin ng Vietnam. Ang Indonesia, angat na sa atin ng Indonesia. Malaysia, ganun din. Pero kung titignan nyo po, way back 30 years ago, lamang tayo dun sa mga bansang nabanggit ko. Tama ba? Lamang ang bansa natin. Pero nakakalungkot ngayon na pag-iiwanan po tayo. Ngayon, may nagtanong po sa akin, Don, ano ang maa-advise mo sa mga ordinaryong mamamayan na kagaya mo? Ano ang pinaka-maa-advise mo? Na ngayon ay sobrang naghihirap ang bansa natin. Alam nyo, ang simple lang po ang sagot ko. At ito po, sasabihin ko rin po sa inyo. Ang sagot ko lang po, simple lang. Be part of the solution, not part of the problem. Kasi hindi naman po problema kung mahirap ang bansa natin. At kung sasabihin mo, mahirap ang bansa natin, kaya hirap umasenso. Ang hirap umasenso kasi mahirap ang bansa. Ang tanong ko lang po, nakailang presidente ka na po ba? Kung umabot ka kay Gloria Macapagal, Noynoy Aquino, Erap, di ba? Nakaabot ka na ba kay Ramos, Duterte, BBM? Kung nakailang presidente ka na, ilang gobyerno ka na, at up until today, problema mo pa rin ay problema mo pa rin noon. Ibig sabihin, hindi na po sa gobyerno ang sagot sa problema mo, kabayan, kapatid. Tama ba? Kasi even iba ang nagiging gobyerno, may mga yumayaman naman. May mga umaasenso naman. Pero ang tanong, bakit ikaw, kung ano yung problema mo pa rin noon, yan pa rin yung problema mo. Ibig sabihin, may kailangan kang baguhin, hindi na sa gobyerno yan. Ang solusyon dyan, simple lang, magpayaman ka. Be part of the solution, not part of the problem. May nagsabi, Don, mahirap yumaman sa Pilipinas. Ang sagot ko lang po, mahirap po, depende. May nagtanong, mahirap ba yumaman? Para po sa akin, madali. Huwag po kayo mayayabangan. Ang sagot ko po, madali. Magiging mahirap lang, depende sa environment na ginagalawan mo. Nahihirapan ka lang umasenso o makuha mo yung mga pangarap mo kung wala kang environment na naghihila sa'yo paangat. Makinig ka sa akin. Kung nakikinig ka sa akin right now, baka ngayon mo lang to, hindi na tayo mag-uusap uli. Ngayon na lang to. Ibang speaker na ho bukas. Uulitin ko ho madali lang pong yumaman. Yes. Mahirap kung wala kang environment o wala kang community na ginagalawan, nakakasama o araw-araw mong napapakinggan na ang pinag-uusapan pag-asenso. Kung ang community mo or ang mga kasama mo sa buhay, walang pinag-uusapan na pangarap, pag-asenso, pagyaman, definitely, mahihirapan kang umangat. Kasi hindi yun ang main topic nyo araw-araw. Pero kung may community ka at mga taong hihila sa iyo paangat, na walang ibang ginagawa kung hindi pag-asenso, pagyaman, magtutulungan para umasenso, kahit hindi magkakamag-anak pero naghihilang paangat, kapatid, magiging madali ang pag-asenso mo. At yun po ang nakatulong sa akin. I'm very blessed na meron pong ganitong kumpanya. Nandyan yung mga founders natin, may mga community na nagtuturo, na nagpupush for you to become the better version of yourself. At yun po ang hatid ng Ascendra sa dito po right now mo ngayon, pera 5 years ago, problema mo rin yan. Pero kung 5 years ago,
wala kang binago sa ginagawa mo, wala kang ginawang solusyon sa ginagawa mo 5 years ago noong 2020. Kaya kung ano yung sitwasyon mo ngayon, yun pa rin yung problema mo ngayon. Magdagdag ka 5 years from now, wala kang baguhin sa ginagawa mo. For sure, wala ring mababago sa sitwasyon mo ngayon. Pero baguhin natin. 2025 ngayon, ilang araw na lang 2026 na. Baguhin mo yung sitwasyon mo ngayon. Ang pagbabago ng buhay magsisimula sa mindset, hindi sa pera. Kung hindi ka pa member, hindi ka pa official enroll, gawa mo ng paraan. Hindi totoong wala kang pera, matagal mo ng problema yan. Ito na solusyon sa problema mo. Tama? Gawa mo ng paraan. Kung member ka naman, trabahuhin na natin to. Seryosohin mo na, part ka na ng pioneer, huwag ka na magpatumpik-tumpik pa. Kahit tumalong ka araw-araw. Kahit pagdating ng New Year, tumalong ka ng tumalong, sasabihin mo, yayaman ka na. So kahit marami ka pang handang bilog na prutas sa New Year, kung hindi mo babaguhin ang araw-araw na ginagawa mo o wala kang idadagdag sa sitwasyon mo sa ginagawa mo araw-araw, walang mababago sa buhay mo by 2026. Pero kung meron kang gagawin, magdesisyon ka ngayon. Sabayan mo kami. At isa lang masasabi ko, 2026, ibang-iba na magiging Pasko mo. 2027, for sure, sasabihin mo, buti, tama ang desisyon mo, ang ginhawa na ng buhay mo. 2028 to 2030, sigurado ako, sasabihin mo, salamat Ascendra International dahil sa'yo, natupad lahat ng mga pangarap mo. Kaya yun lang po guys, thank you so much and God bless po sa ating lahat. Humayo tayo at magpaka-asenso dito sa Ascendra.